Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, bago tayo magsimula mga kababayan, gusto kong i-endorso at ipakilala sa inyo at sana'y iboto nyo ho sa darating hong halalan na party list, ang ABP, ang Bombero ho ng Pilipinas, pang 134 ho sa balota. Iboto ho natin itong party list na ito para magkaroon ho ng boses ang party list na ito sa Kongreso para magkaroon ho sila ng magaganda pang proyekto, programa or batas para sa ikakaginhawa ho, ikakaayos pa at ikakabilis pa ho ng serbisyo ho ng mga bumbero sa ating Pilipinas kapag ho sila papatay ho ng sunog sa mga barabarangay at mga kabakabahayan. Especially ho yung may mga kakilala hong bumbero, kaibigan, kapamilya, girlfriend man or boyfriend. Huwag yung kalilimutan, ABP, ang Bombero ng Pilipinas, pang 134 sa balota. Okay, maraming salamat. Okay, pag-usapan ho natin ito na kung saan, ito hong mga DD shit ay mukhang natataranta na at naiihina ho sa kanilang salawal. Especially ho itong mga kampo ni Digong at ito si Digong. Alam mo naman si Digong, kunyari tapang-tapangan lagi yan. Kunyari malakas loob, di ba? Pero ang loob, umiiyak na. Oo, at takot na. Naalala ko nga dati, kinuwento ni Baklang Roque. Ay, Baklang Roque, sorry. Ni Mr. Roque, na kung saan, minsan daw, nung Sabado tumawag nung nakaraang taon pa to Sabi ni Harry Roque, hindi raw siya nakakatulog, Sabado, napuyat daw siya. Kasi tinawagan daw siya ni Digong at natatakot. At ang dami raw military doon sa kanilang lugar. Paligid ng bahay na anytime pwede na raw silang damputin. Hinayag ba naman ni Roque ng ganun? Hindi naman yata pinapasa publiko yung ganung usapan nila. To the rescue ito si Diwata. Diwata tuloy. Si Sal Panelo, hindi raw totoo yun. Wala raw ganung pagtawag ginawa si Digong kay Roque. Syempre nga naman sa ganung klaseng kwento, ito na ng pananalita ni Roque, para bang sinasabi takot duwag ito si Digong. Ngayon mga kababayan, meron hong ugong-ugong ho na malaki usapan na kung saan nagkalat daw at nagdatingan daw ang mga full battle gear ng mga Philippine National Police. Diyan ho sa lugar ho ng lungsod ng Davao. Masabi ko lang dyan, here we go again! Parang nade-deja vu tayo Parang nade-deja vu tayo sa KOJC Parang mauulit na naman Di ba naalala nyo? Unti-unti nagdarating yung pulis doon. Ganito, wala rin sinasabi yung pulis. Siyempre, may mga dinideny din sila. Hindi mo na nila sinasabi. Kasi siyempre, hindi naman nila po pwede sila basta-bastang magsalita. Siyempre, kinakailangan talaga, kung merong kinakailangang ipagsinungaling muna or hindi mo na kailangan sabihin, kailangan para hindi ho problema ng operasyon, di ba? Hindi naman po pwede isa publiko lahat. Aminin lahat, lalo na kung hindi pa ready, hindi pa handa, di nakapaghanda ang kalaban. Ganito yun di ba? Nagdating yung mga pulis noon, papuntang Davao, papuntang KOJC, tapos may mga tinatanong yung mga press, di mo na nagsasalita yung mga pulis doon, may mga dinideny muna. Siyempre, para sa kanila, sa kanilang operasyon, wala mo nang makaporma, hindi makapaghanda ang kalaban. Ngayon may ugong-ugong, malaki yung usapan, na libo-libo ang pulis na nandiyan ho sa Davao, full battle gear. At according sa mga bali-balita, 7,000 raw. Habang nandoon si Digong sa Hong Kong. Siguro para pagbalik, merong hero's welcome. Para may hero's welcome, di ba? Ganun talaga. Ngayon, kumbaga nako, eto na. Pakinggan ito Pakinggan ho natin itong, asya na ba ito? Yung, pakinggan natin ito. Sorry. Pakinggan natin itong balitang ito.
lang ho. Oo. Mm. Oo. Pakinggan natin ito. May nagbigay kasi ng statement si Attorney Luna Acosta. Basahin ho natin kanyang statement. Mahaba ito yung pinaka-importante na lang samba. Highlights. Ito. Si Attorney Luna Acosta. As the chairperson of the Committee on Peace and Public Safety here in Davao, our office was not informed of any simulation exercise. Kasi according ko sa Philippine National Police, merong mga exercise na ginagawa dyan. Mga kung ano-anong simulation. Kumbaga, nagpa-practice sa mga any kind of na parating na mga senaryo pagdating sa mga enkwentro. Para narinig ko na ito. According dito kay Consi Attorney Luna Acosta, kung meron man o sinasabi man ng Philippine National Police na merong mga simulation ginagawa ang Philippine National Police, PNP personnel, mga kapulisan dyan, hindi naman daw sila sinabihan. Hindi naman daw sila, kumbaga, binigyan ng walang paalam or ganito. Alagay. Siguro mahirap naman kasi yung makikipag-usap. Hello, magkakaroon kami ng dito yung mga PNP personnel, magkakaroon ng simulation. Simulation paano? Simulation paano uli si Digong? Alam ka na. Pinapractice ba kung paano arestuhin, kung paano serba ng warrant? Ganun ba? Kasi itong balita Ito ang basahin nga natin ito. Ay, din sa balita. 7,000 pulis ang inilagay para arestuhin si Duterte. Naloko ka na! Naka-alerto ang Philippine National Police sa nagtalagang ng 7,000 pulis para hulihin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masyadong formal, digong na lang. Naging presidente naman sa atin to sa kasamaang palad. Duterte, kasunod ng paglabas ng red notice ng Interpol. Ang deployment na ito ay mas doble sa bilang ng mga pulis at tinalaga para arestuhin noong butihing si Pastor Kibuloy. Lalako na! Itutuon ang presensya ng mga pulis sa mga paliparan at daungan ng Maynila at Davao upang matiyak na madakip si Duterte bago ito bumalik sa bansa mula sa Hong Kong. Lalako na! Baka akala nyo, balita ho yan sa Ronda Balita, probinsya. PNP gagamit ng mahigit 7,000 pulis upang arestuhin si Duterte ayon sa isang artikulo ng Manila Times. Laloko na! Lalo na siguro pag bigla na lang lumutang dyan. Alam mo yun, bigla na lang nag-Facebook tayo mamaya. Bigla na lang makita natin sa Facebook. Breaking news! General Torre, nasa Davao na. Naloko na! Putik deja mo tapos, maya-maya ulit, baka buwas na umaga, ganito na breaking news. Breaking news! General Torre, may hawak-hawak na ng equipment para malaman kung nasan si Digong. Naloko na! Siguro baka nakahanda, di ba? Kasi di ba si aspir ng PNP, di ba si Kibuloy nasa ilalim ng lupa, gumamit sila ng equipment. Para malaman nasa ilalim. Mahirap yan, mamaya malaman natin. Breaking news! General Torre, nasa Davao na. May bit-bit ng equipment para malaman kung nasa si Digong, kung saan nagtatago. Naka! Eto na. Naloko na. Pakinggan natin itong balitang ito, mga kababayan. Saan na ba yun? Dagsa ang pulis sa airport. Hindi legit to Legit, hindi fake news
Tatlong police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman Kasi kahit sino magtataka eh. Isipin mo si Digong nagpunta ng Hong Kong. Habang gumagawa sila habang nagbobulahan sila ron, ito naman pulis, nagpunta bigla ng Davao. Oh, binantayan yung mga paliparan, entrance, exit. Nako ba? Ano ba problema? Kung sakaling may isi-serve arresto yung si Digong, ano ba problema? Hindi naman gustong-gusto ng mga pula yan, loyalista. Kakamping, dilaw. Ang mga apektado lang naman dyan, kakarampot ng mga DD. Kasi itong mga DD shit, pag si Digong, nagpunta siya sa Hong Kong nga, o nagpunta sa ganitong lugar, marami lang tao, nagtumpukan lang, nagsigawan. Akala nila yung tao na yun na yung populasyon ng Luzon, Visayas, Mindanao. Akala nila yun na yung majority. Kakarampot lang yan. Kakarampot lang yan. Mas marami nang may ayaw at galit dyan kay Digong. Dilaw, kakamping, pula, loyalista. Kung titignan nyo lang sa video, ay akala nyo marami, sabihin natin marami, pero hindi ibig sabihin yan na yung majority ng volume populasyon ng tao sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Wala. Kakarampot pa rin yan kung ikukumpara mo pag nagsama-sama ang dilaw, kakamping, pula, loyalista na may ayaw kay Digong at gusto ma-impeach si BP Inday Sara Duterte. Alam mo na! Ay, naka. Tuloy natin. ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na pinabulaanan muna. Siyempre ganun. Hindi naman po pwede lahat sasabihin. Kung yan ang sinasabi ng Philippine National Police, especially yung Provincial Regional 11, dyan sa Davao, pinabulaanan yung pag-aresto, doon muna tayo yun muna panghawakan natin. Diba? Sabi ko nga sa inyo, KOJ. Kibulay 2.0 deja vu po. Kasi yung mga yan, siyempre, although provincial director ng Davao Region 11 yan, may sinusunod na, may sinusunod na mga, tawag dito, may sinusunod na order, galing sa taas. Diba? Siyempre, mayroon pang tinatawag na PNP chief. May mga tinatawag ding mga commander-in-chief. Tama ka na! Sipin mo, no? Pagpunta ni Digong ng Hong Kong, biglang nagpuntahan din yung mga pulis. Full battle gear. Anyari? Anong meron? So, tignan natin mga kababayan. Abang-abang ho tayo rito sa update na to. Nako, sigurado matinding mga eksena paparating. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po, pasamantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit mamaya. Bye-bye.